Paano ang paraan sa pag-setup ng one relay sa ating mga motor para maiwasan yung pagkukurap ng headlight, mini driving light at paos na busina? Alright mga Tropa Lods, kumusta? This is Papalan, the light modifier. God is good all the time, and all that time God is good. Alright, so for today's video mga tropa, ituturo ko ang pag-wiring ng one relay sa ating mga motor or sa inyong mga motor. So bago natin umpisan mga tropa, inaanyayahan kitang pindutin ang like, subscribe at bell button. Select all para sa tuwing upload ko ng ganitong video, tutorial, ay lagi kang updated mga tropa. Okay, so back to tutorial tayo. Alright. So dito mga lodi sa ating screen, sa inyong screen na inyong cellphone, makikita niyo yung diagram. Ayan. Yung diagram na to mga lodi, ito yung one relay setup para sa sniper na Yamaha. Kaso, kung mag-Yamaha lang tayo, paano naman ang Suzuki, Kawasaki, Honda at Rossi, hindi nila masusundan. Okay, so dito sa diagram natin mga Lodi Paps, isasama din natin yon. Bago natin umpisan yung ating tutorial, ito muna yung dapat yung malaman sa pag-wiring ng one relay. Okay, ito, huwag kayong ma-skip mga Lodi ha. At syempre, huwag nyo i-skip din yung ads natin para tulong nyo na lang sa akin yan. Okay? Alright. So, ito mga Lodi. Dapat nyo muna itong malaman. Syempre, bago kayo mag-wiring. Lalo na pagbaguhan ka pa lang. Dapat yung malaman yung accessories wire at ground ng mga brand ng motor. At syempre, yung color coding ng mini driving light. So, pisa natin mga Lodi. Accessories wire ng Honda is black. Ground ng Honda is green. Accessories wire ng Suzuki is orange. Ground ng Suzuki is black and white. Accessories wire ng Yamaha is brown. Ground ng Yamaha is black. Accessories wire ng Kawasaki is brown. Ground ng Kawasaki is black and yellow. So, paano naman pag Rossi? Ang Rossi mga Lodi, yung accessories wire niyan, black. Yung ground niyan is green. Same na same po sila ng Honda. Okay. Dito naman tayo sa mini driving light na version 2. Color coding, wire. Black is ground. White is high and yellow combination. Okay. Yellow is high beam. Red is low beam. Okay. So, paano ba pag version 1 yung mini driving light ko na nabili? So, pag version 1 na mini driving light ang nabili nyo, wala na tong white wire. Ang meron lang, black is ground, yellow is high beam, red is low beam. Okay, so, punta na tayo sa pag-wiring mga Lodi. Baka mag-skip pa kayo. Okay? Yan. Alright. So sa pag-wiring ng one relay setup mga Lodi, kailangan nyo ng 20 ampere na main fuse. Kasi dito dadaan yung pinaka supply ng ating mga load. Tapos boost na relay 30 ampere 4 pins or 5 pins mga Lodi ha. Boost na relay, tandaan nyo yan, boost, yung kulay black. Okay? So, start na tayo sa pag-wiring mga Lodi. Tandaan nyo mga Lodi yung kulay ng mga accessories wire kanina at yung ground ng mga brand ng motor. Tandaan nyo mga Lodi kasi ma-apply natin yan dito sa ating tutorial. Okay? So, yan. Okay. Sa pag-wiring ng one relay setup mga Lodi, kailangan nyo ma-access muna yung battery. Siyempre,
Tapos hanapin yung positive na linya. May naka-mark yan na kulay red na goma. Okay? So ito yon. Positive line yan ng ating battery. Okay? So, pag naglinya kayo ng wire dyan mga paps, ito, dapat 16 gauge yung wire natin mga lodi ha. Tapos, pag tinap nyo doon sa pinaka terminal ng battery, dapat naka-I terminal. At, syempre, nakahinang mga lodi. Ayan. Tapos, yung isang paa ng ating fuse na nakakabit dun sa wire na 16 gauge dito. Tapos, yung isang paa ng ating fuse na nakakabit naman sa 16 gauge na wire na connected sa pin number 30 ng relay. Ayan mga lodi. Zoom natin ha. Ayan. So, pin number 30 mga lodi ha. Ayan o. Tapos, yung pin number 85 ng boost na relay, pwede nyo ikabit sa chassis na negative or ground ng battery. Alam nyo mga lodi, ground or negative, iisa lang yan ha. Magkaiba sila ng magkaiba sila ng word, pero pag binasa nyo yan, same lang sila na ground. Okay? Tapos yung 87A, bakante. Alright? Tapos dito sa pin number 86, dito natin ma-apply yung color coding ng accessories ng mga motor nyo. Okay? Reset. Ayan. So, ano nga ba yung accessories wire na tinatawag mga lodi? Ang accessories wire mga lodi, dito yan makikita after ng susian. Okay? So, ito yung pinaka main line ng ating susian. Ayan, dumaan ang fuse mga lodi. Tapos, dito, dumugtong sa susian. Pag switch on mo ng susian mga lodi, pag pihit mo, yung wire na magkakaroon ng kuryente, yan yung accessories wire. Dito sa ating diagram, kulay brown. Kaya ito ay Yamaha. E paano naman pag Honda? E siyempre, accessories wire nun is black. Paano naman pag Suzuki? Siyempre, ang accessories wire nun is orange. Kawasaki, ang accessories wire nun is brown din. Paano naman pag Rossi? Siyempre, ang accessories wire nun is black din. Kaya, kailangan nyo malaman yung mga accessories wire. Okay? So, yung pin number 86, ito mga lodi, pin number 86 ng ating relay, ikakabit mo yan sa accessories wire ng Yamaha. Kaya, kailangan natin malaman yung accessories wire color coding. Ayan. Tingnan mga lodi ha. Zoom natin konti. Ayan. Dahil Yamaha yung ating diagram mga lodi, yung pin number 86 nakakabit sa accessories wire ng Yamaha. Eh kung Honda ka man, ikabit mo yun sa black. Kung Suzuki ka man, ikabit mo yun sa orange. Kung Rossi ka man, ikabit mo yun sa black. Kung Kawasaki ka man, ikabit mo rin sa brown. So, yun yung dahilan bakit natin dinidiscuss yung accessories wire ng mga brand ng motor. Okay? So, natapos natin mga lodi. Again, 87A, bakante yan mga lodi ha. 87A ng relay na to, bakante mga lodi ha. Huwag nyo muna gamitin yan. Okay? Ayan mga lodi ha, yung ating specs ng ating relay. Ayan o. 5 pins, boost relay, 30 ampere. Or tawagin siya na SPST. Okay. Alright, so back na tayo sa ating 87. So dito naman tayo sa 87 ng ating relay mga lodi. Maglalatag kayo ng wire mga lodi. 16 gauge din yan. Tapos yung ating output dyan mga lodi, 4. Ayan. 1, 2, 3, 4. Siyempre, kung 4 yan, 4 din na fuse yung gagamitin natin mga lodi. Ayan o. 1, 2, 3, 4 na tag 7.5 ampere na sukat. 7.5 yung sukat niyan mga lodi. Okay. So, paano ko i-apply dito ang busina? Paano ko i-wiring dito yung busina? So, same pa rin mga lodi.
Ganito siya. Ayan, no? Siyempre, sa pagkakabit ng busina, mga lodi, gagamit ka pa ng isang relay. Okay? Ayan. Yung relay natin, mga lodi, boss din na 30 ampere. 5 pins or 4 pins, mga lodi. Pwede yan. So, dito sa ating diagram, 5 pins po yung gamit natin. Okay? So, dito sa unang fuse, mga paps, 16 gauge din yan na wire. 7.5 na fuse. Yung isang paa na fuse nakakonect sa pin number 30 ng relay na bus. Para po yan sa ating busina. Okay? Tapos yung 87A, ito mga lodi, dyan muna yan kasi nakakonect po yan sa ating mini driving light. Dito muna tayo sa ating 85. Yung 85 mga lodi, ito yung galing switch ng ating busina sa Yamaha. Si Sniper 150 mga lodi ha. Tapos yung 86, accessories wire yan. Saan galing yung wire na yun mga lodi? Galing itong dalawang wire na to, yan, tsaka ito, brown tsaka pink. Galing po yan sa stock horn ng ating Sniper 150. Pag tinumbok nyo yung mga lodi, pag sinilip nyo yan, tapos tinanggal nyo yung wire doon, kahit buklatin nyo yan, pink tsaka brown yan. Isaksak nyo lang dyan sa pin number 86 at 85. Baliktaran yan mga lodi, kahit magkabaliktad yan, walang problema. Yung brown, malagay mo sa pin number 85. Yung pink, malagay mo sa pin number 86. Walang problema. E paano naman pag Honda, Kawasaki, Suzuki, o Rossi? Ganon din mga lodi, isalpak nyo lang yan, walang problema. Okay? Tapos yung 87A mga lodi ha, bakante mo na yan. Saka natin to i-discuss after natin pag napunta na tayo sa middle driving. Okay? So yan, na-wiring natin mga lodi. Yung pin number 30, 86, tsaka 85. So dito naman tayo sa 87. 87, dito na yan mga lodi. Papunta na to ng PIAA kasi PIAA ating sample. Ayan. Yung 87, 16 gauge ulit na wire. Tapos kabit natin sa dalawang pin ng PIAA left and right. Kabit natin doon. Tapos yung natitirang dalawang pin sa negative. Pwedeng sa chassis or sa negative ng battery. Okay? Yan po yung pagse-set up ng busina sa one relay. Okay? So dumako naman tayo sa pangalawa. Dito sa headlight. Di ba napansin nyo mga lodi, minsan yung headlight ng Sniper 150 kumukurap. Lalo pag nagsisignal light kayo. Tapos minsan din, pag naka-idle, naka-minor ka lang, sumasabay sa tunog ng makina yung ilaw nyo. Okay? So ito yung gagawin nyo mga lodi. Ayan, papuntang taas. Wire lang yan mga lodi. Tapos, ganun. Nagsanga ako ng mga wire para sa mga fuse. Okay? Pangalawang setup mga lodi. Ito. Para sa headlight. Again, 16 gauge na wire, 7.5 na fuse. Yung kabilang paa, 16 gauge ulit. Ito mga lodi ibig sabihin na ganyan, hindi yan connected. Nag-jump yung wire niyan. Hindi siya connected. Yung white wire at saka red wire, hindi yan connected mga lodi. Okay? Tapos, yung dulo ng red wire mga lodi, yung dulo ng red wire, nakakonect yan sa yellow na may lining na red. Ano yan mga lodi? Itong aparato na to, ito yung pinaka 3-way switch ng ating headlight. Patayin ng headlight mga lodi, ito yon. Yan. Diyan nakakonect yung red wire. Tapos yung blue wire papuntang park light ng mga lodi. Yung wire na yan, depende na sa inyo yan kung ano ikakabit nyo dyan. Underglow lights, etc. Bahala na kayo dyan mga lodi. Tapos yung itong blue na may lining ng black na wire papuntang switch ng headlight. Pinaka main supply yan ng high and low. Ayan mga lodi. Yan.
Okay? And mga Lodi, tumakbo yan dyan. Dito, 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 dito. Papuntang high and low na switch ng ating headlight sa Sniper 150 mga Lodi. Ayan. Okay? Ayan. Tapos yung green wire, low beam. Yellow wire is high beam. Paano naman pag wala akong 3-way switch, Pops? Okay. Paano pag wala ako nito? Yan. Paano ang wiring? Yung kulay ng wire doon sa stock ng Sniper 150, pag wala pa kayong 3-way switch, ito mga Lodi. Apat yung wire doon mga Lodi, apat. Una is yellow, pangalawa is green, pangatlo blue na may lining na black na nakakonect naman sa brown wire. So ito ang gagawin nyo mga Lodi. Yung blue na may lining na black nakakonect sa brown wire, paghiwalay nyo yun, putulin nyo yung mga Lodi. Yung brown wire, balutin nyo yung electrical tape na safety siya, hindi siya mababasa or hindi siya magkocontact sa ground. Tapos yung blue na may lining na black, ito yon. Dito nyo ikakabit mga Lodi sa red wire. Okay? Kasi wala nga kayong 3-way switch, diba? So paano ganito mangyayari yan? Ito kunwari ito yung linya ng headlight mo. Yan, ganun mga Lodi. So yan po yung pagkakabit ng headlight gamit yung one relay setup. So pangatlo, dumakot naman tayo sa mini driving light mga Lodi. Napapaos ako mga Lodi Paps. So again, sa pagkakabit ng mini driving light, kailangan nyo ng fuse na 7.5 ampere. Tapos 16 gauge ulit ng wire mga Lodi. Dapat hinang to lahat ha. Hinang. Okay? Tapos yung red wire na to mga Lodi, yung pinaka main line galing sa fuse na 7.5, nakakonect yan sa blue wire ng domino switch. Yung blue wire, pinaka main supply yan. Tapos yung black wire is low beam, brown wire is high beam. So ito yung wiring connection niya mga Lodi sa mini driving light through one relay. Okay? Yung dalawang red mga Lodi, dalawang red ng ating mini driving light, pagsamahan nyo yan. Ayan mga Lodi, ibig sabihin nito ha, hindi yan nakakonect ha, kasi gumanon siya. Hindi yan nakakonect Lodi kasi naka-ganon. Ibig sabihin yan, hindi yan connected. Okay? Tapos, yun nga mga Lodi, yung red wire, dalawang red wire pagsamahin, tapos i-connect yan sa black wire ng domino switch. Tapos yung dalawang dilaw ng mini driving light, pagsamahin again, tapos i-connect sa brown wire ng domino switch. Okay? Tapos, yung dalawang black wire ng ating mini driving light, pwede nyo pagsamahin mga Lodi, ikabit nyo sa negative ng chassis or negative ng battery nyo. Good yan. Paano naman Pops yung dalawang white wire na to? So, white wire, pagsamahin nyo rin, ikabit nyo sa pin number 87A ng bus relay na busina. Ayan mga Lodi. Dito yung nakakabit oh. Ayan oh. From 87A, dito lumakbay yung wire papuntang white wire ng dalawang mini driving light. So, pag busina nyo, magbi-blink yung mini driving light. Kahit nakabukas yung mini driving light nyo, magbi-blink. Kahit naka-off yung mini driving light nyo, magbi-blink. Alright. Kahit naka-high and low pa yan, pag busina nyo, magbi-blink yan. Promise. Alright. So, yan po yung pangatlong setup dito sa one relay, yung mini driving light. So, dito naman tayo sa pang-apat. So, dami mga Lodi, no? Bahala na kayo dyan mga Lodi kung ano yung ilan yung setup ikakabit mo dyan. Walang problema po dyan mga Lodi. As long as tama yung sukat ng amperahe ng relay na ikakabit nyo. Dapat naka-compute. Okay? So, dito sa ating diagram, computed po ito mga Lodi. Walang problema dito. Okay? So, pang-apat mga Lodi Pops, ito.
Again, 16 gauge ng wire, 7.5 na fuse. Yung kabilang paa ng fuse, nakakonect yan sa ano ang gusto mo ikabit yan mga lodi. Ayan o, to extra accessories load nakalagay. Ibig sabihin, kahit ano, tulad ng voltmeter. Dito kayo makabit mga lodi. Yung positive ng ating voltmeter, dito mo ikabit. Tapos yung negative, sa body ground or sa negative ng battery. So gagana yan. Pag on man ang susian, gagana na po yung inyong voltmeter. Paano ba pag gusto ko ng park light or mga underglow lights? Pwede rin mga paps, ganitong gagawin nyo. Switch. Itong kunwari yung switch mga lodi, yan. Switch yan. Yung isang paa ng switch, dito nakakabit sa fuse. Yung isang paa naman ng switch, nakakabit yan sa positive ng inyong LED. Positive. Ayan. Tapos yung isang paa, nakakonect sa negative. So, pag on mo ng susian, magkakaroon ng kuryente dito, hindi tatakbo agad kasi may switch. So, pag on nyo, saka lang iilaw yung inyong park light kasi merong switch, nag-contact na. Okay? So, ganyan po mga lodi ang pagkakabit ng one relay setup. So, ang ginawa nyo lang talaga dito mga lodi, imbis na samahin nyo sa harness ng motor, ginawa nyo ng sariling linya yung mini driving light, busina, headlight para mawala yung kurap at yung anumang accessories na ikakabit nyo. Okay, parang ganito yung mga lodi. Sample Sample mga lodi paps. Ipalagay na natin sa EDSA. EDSA, napaka-traffic yung mga lodi. Ipalagay natin yung EDSA is harness. Okay, harness yan. Tapos yung mga four wheels, yan yung mga headlight, signal light, tail light, brake light, panel gauge indicator, ECU, tapos yung fuel pump, tapos yung flasher relay, etc. etc. Tapos yung mga motor naman, yan yung mga mini driving light, busina, underglow lights, etc. 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 So pag pinagsama mo yan sa EDSA, ano mangyayari? Traffic na nga, sinaksak ko pa yung motor. So mangyayari, magbabanggaan, di ba? Minsan magsasagyan na, ganun. Minsan mag-aaway na kasi nga road rage na, di ba? So ngayon, pag in-apply natin yan sa motor, ito ang gagawin natin mga lodi. Yung linya ng harness ng motor, yan lang yan. As is lang yan mga lodi. So linya ng mini driving light, busina, underglow lights, voltmeter, etc. Kung ano yung gusto ikabit dyan, naka-separate. Ibig sabihin, meron siyang sariling harness para hindi na aagawin yung kuryente na naka-allocate doon sa harness. So walang fluctuate o pagkukurap ng headlight, tunog, puto na busina ang mangyayari. So ganun po yung mga lodi. Kumbaga, binawasan natin yung stress ng stock harness ng mga motor nyo. Okay? So yan po yung pagse-set up ng one relay sa ating mga motor. Okay? Kung bago ka pa lang sa aking channel mga lodi at kung nagustuhan mo yung ating tutorial, please mga lodi paps, please support me. I-click mo yung like, subscribe, at notification bell mga lodi paps at select all para sa tuwing upload ko ng ganitong mga tutorial ay updated ka mga lodi. So once again mga paps, this is Papalan, the light modifier. Please support me mga tropa lods. Okay? So ride safe po tayo palagi mga lodi at God bless. Alright?